Ang mayaman kong asawa Kabanata 18:21 hanggang 18:31 ang inner demons. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Qin Yu, tumango lang si Tan Liu. Kinabukasan, umalis si Tan Liu sa lugar, habang pinili ni Qin Yu na manatili at hintayin ang pagtatapos ng kanilang misyon. Nitong ilang araw, hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu. Naka-cross-legs siya roon, dahan-daang naglilinang. Kung paano makukuha ang dark energy, binalak ni Qin Yu na alamin ito pagkatapos niyang bumalik sa Thunder Courtyard. Lumipas ang isa pang 2 araw. Tandang padamdam. Muling kumilos ang mga panloob na demonyo ni Qin Yu. Sa pagkakataong ito, inilabas niya ang bote mula sa mahiwagang artifact ng walang pag-aalinlangan at nilamon ang ilang primordial spirit mula sa bote. Matapos lamunin ang mga primordial spirit, ang primordial spirit sa isip ni Qin Yu ay naging mas malakas. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang primordial spirit ni Qin Yu ay isang hakbang lamang ang layo mula sa reversion void stage. Isang makapangyarihang primordial spirit ang pundasyon ng lahat. Si Qin Yu ay hindi lamang nagkaroon ng makapangyarihang primordial spirit na higit sa kanyang mga kapantay, ngunit mayroon din siyang pisikal na katawan na nasa reversion void stage na. Ang ordinary mighty realm o kahit isang half-step reversion void stage cultivator ay hindi maihahambing sa Qin Yu. Ang reversion void stage ay hindi matatalo. Ito ay talagang isang tunay na pahayag. Mabilis na lumipas ang oras, at dumating ang araw na itinakda. Hindi nang ahas si Qin Yu na mag-aksaya ng oras. Pumunta siya sa istasyon, gumastos ng maraming spirit coins, at bumalik sa lugar kung saan sila napagkasunduan na magkita. Ito ay kung saan matatagpuan ang teleportation formation ng Thunder Courtyard. Si Qin Yu ay nakatayo doon at tahimik na naghintay. Sa hapon, maraming figure ang lumitaw sa hindi kalayuan. Nang makita ni Qin Yu ang kanilang mga figure, hindi maiwasang mapasimangot. Ang panloob na chi ng mga taong ito ay lubhang hindi matatag. Nang makalapit sila, lalong naging hindi magandang tingnan ang mukha ni Qin Yu. Lahat sila ay puno ng dugo at mga sugat. Ang ilan ay nabalian pa ng mga braso, at kalahati ng kanilang mga mukha ay nabasag. Maging sina Juwo at Jiu Shao ay nagkaroon ng maraming sugat sa kanilang mga katawan. Ito, anong nangyayari? Mabilis na pumunta si Qin Yu. Si Juwo, na laging masigla, ay tahimik sa pagkakataong ito. Malungkot ang mukha niya na para bang nataman siya ng suntok. 3 tao ang namatay. Sa sandaling ito, may nagsalita. Ang mukha ni Qin Yu ay naging sobrang pangit sa isang iglap. 3 tao ang namatay. Ang mga taong ito ay ang mga elite ng Demon Slaying Peak. Ang aking mahal na kaibigan, namatay din. May mukhang heartbroken at sobrang sakit. May mga tumingkayad pa at tahimik na humagulgol. Sa pagtingin sa eksenang ito, medyo hindi rin komportable si Qin Yu. Hindi man niya ito personal na naranasan, ramdam na ramdam niya ang sakit ng mga ito. Juwo, ikaw, ayos ka lang ba? Umupo si Qin Yu sa tabi ni Juwo at mahinang sinabi. Umiling si Juwo. Tumingin siya kay Qin Yu at sinabing, lahat tayo ay gumawa ng sama-samang pagsisikap, ngunit 3 tao pa rin ang namatay. Say, huwag kang masyadong malungkot. Hindi alam ni Qin Yu kung paano siya aaliwin, kaya maaari lang niya itong hikayatin. Kinawian ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, hindi maganda ang pakiramdam ko sa puso ko. Maging si Juwo ay labis na nalungkot, pabayaan ang iba. Si Jiu Shao ay mukhang napakalamig. Maging ang kanyang panloob na chi ay lubhang hindi matatag. Mga ad ng pop future. Tara na, sabi ni Jiu Shao. Jiu Shao? Gusto kong bumalik para ibalik ang katawan ni Eighth Brother, biglang may nagsalita. Tinulyapan siya ni Jiu Shao at malamig na sinabi, ano ang silbi ng pagbabalik ng bangkay? Kung babalik ka ngayon, ito ay katulad ng pagpapadala sa iyong sarili sa kamatayan. Pero, walang pero. Hindi ito ang unang pagkakataon na may namatay sa Demon Slaying Peak, putol ni Jiu Shao sa kanya. Sa pamamagitan nito, pinaandar niya ang Forma Sion at hiniling na umalis kaagad ang lahat. Kahit na hindi komportable ang lahat, bilang Demon Hunters, kailangan nilang maging makatuwiran. Kaya naman, humakbang pa rin sila sa Forma Sion sa huli.
Tumuntong ang grupo nila sa kalsada pabalik sa Thunder Courtyard. Habang nasa daan, napaka-komportable ni Chinyu. Hindi nakakagulat na hindi siya pinayagan ni Jiao Xiao na makilahok. Ang panganib ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay bumalik ang lahat sa Demon Slaying Peak. Sa pagkakataong ito, walang saya o tawanan tulad ng dati. Sa halip, lahat ay wala ng buhay. Walang masyadong nagsalita bagkus ay bumalik na lamang sila sa kanilang mga kuweba. Sa tirahan ng kuweba, mukhang hindi maganda ang mood ni Juo. Hindi alam ni Chinyu kung paano siya aaliwin, kaya maaari lang siyang manatili sa tabi niya. Sa kabutihang palad, si Juo ay isang bukas na tao. Maya-maya, kumain at uminom siya na parang walang nangyari. Ang kaibahan lang ay noong gabing iyon, si Juo ay uminom ng marami at patay na lasing, bagaman mataas ang tolerance niya sa alak. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ng mawala ng kasama. Ito rin ang unang pagkakataon na naranasan ni Juo ang ibig sabihin ng pagiging isang kasama. Uwi. Nang sumunod na araw, ibinigay ni Juo ang kanyang token kay Chinyu. Nakakuha ako ng kabuoang 45 puntos sa pagkakataong ito. Sa tingin ko ay sapat na ito ngayon, sabi ni Juo. Kinuha ni Chinyu ang token ni Juo. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, ayos ka lang ba ngayon? Ano ang maaaring mangyari sa akin? Tamad na nag-inat si Juo. How about you? May nakuha ka ba sa biyahe mo sa Zhongzhou? Ma'am, tugon ni Chinyu at sinabi kay Juo ang tungkol sa kanyang karanasan. So nakita mo na ang magulong katawan na iyon. Hinawakan ni Juo ang kanyang baba at bamulong. Oo, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Mas malakas siya kaysa sa naisip ko. Kailangan kong magmadali. Sumang-ayon si Juo at sinabi, kung gayon, dapat kang magmadali sa unang pangunahing tuktok. Huwag mag-aksaya ng oras. Sige, sabi niya. Tumayo si Chinyu at umalis sa kuweba, dumiretso sa unang pangunahing tuktok. Parang dati, pamilyar si Chinyu sa proseso. Pagkarating sa Scripture Pavilion, dumiretso si Chinyu para hanapin ang Pure Heart Sutra. Sa sorpresa ni Chinyu, ang Pure Heart Sutra ay hindi isang aktwal na libro. Pagkatapos ng palitan, ito ay naging isang gintong liwanag at direktang pumasok sa isip ni Chinyu. At ang tunay na katawan ng purong pusong sutra ay tahimik na nakahiga, kumikislap sa ningning. Hindi masyadong nag-isip si Chinyu. Tapat na sa kanya basta nakuha lang niya ang teknik. Matapos makuha ang Pure Heart Sutra, muling binisita ni Chinyu si Dinley. Sa kasamaang palad, hindi siya nakita ni Dinley sa pagkakataong ito. Walang pagpipilian si Chinyu kundi bumalik sa Demon Slaying Peak. Meron pang ilang puntos na natitira sa token na ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Inabot ni Chinyu ang kanyang token kay Juo. Kapag may oras ka, maaari kang pumunta sa unang pangunahing rurok upang makipagpalitan ng pamamaraan ng paglilinang na kailangan mo. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumanggi si Juo. Inilipat niya ang lahat ng puntos sa token sa kanyang token. Pagkatapos nito, sinimulan ni Chinyu ang kanyang paglilinang. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinaikot sa kanyang isipan ang Pure Heart Sutra. Isa itong kakaibang meridian circulation technique. Sa ilalim ng sirkulasyon ng Pure Heart Sutra, ang mga panloob na demonyo ay talagang napigilan. Agad na natuwa si Chinyu. Hanggat kaya niyang sugpuin ang kanyang panloob na mga demonyo, maaari niyang lumunin ang natitirang primordial spirit ng walang anumang pag-aalala. Gayunpaman, hindi alam ni Chinyu na kapag mas pinipigilan niya ang kanyang panloob na mga demonyo, mas nakakatakot ang rebound. Hindi rin niya inaasahan na ang mga panloob na demonyong ito ay mangganganak ng isang lubhang nakakatakot na halimaw. At ang halimaw na ito ay walang iba kundi si Chinyu mismo. Sa mga sumunod na araw, nagkulong si Chinyu sa kuweba na tinitirhan buong araw para maunawaan ang Pure Heart Sutra. Gamit ang Pure Heart Sutra, lahat ng distractions na nasa isip ni Chinyu ay itinaboy. Para siyang pumasok sa no man's land. May alingaw-ngaw na ang Pure Heart Sutra ay may iba't ibang epekto para sa bawat individual. Ang rurok ay ang pagpasok sa estado ng kawalang pag-iimbot. Sa ilalim ng gayong estado, ang pagsulong ng estado ng pag-iisip ay lubhang nakakatakot. Ang bilis ng paglilinang ay higit na lumampas sa dati.
Bagamat hindi pumasok si Chinyu sa isang walang pag-iimbot na estado, ang mga abala sa kanyang isipan ay halos nawala ng walang bakas. Kahit na ang kanyang panloob na mga demonyo ay halos ganap na napigilan. Sa loob ng kalahating buwan, si Chinyu ay walang kahit katiting na pagnanasa na lumunin ang mga primordial spirit. Sa araw na ito, binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at nakahinga ng maluwag. Pakiramdam niya ay nalinis at sobrang komportable ang kanyang isip. Sa kasong ito, maaari kong subukang pumasok sa closed-door cultivation, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tungkol naman sa closed-door cultivation location, mas maaga itong pinili ni Chinyu. Nasa libingan iyon ng Immortal Emperor. Dahil nilikha ang Thunder Courtyard ni Immortal Emperor Lei, natural siyang inilibing doon. Siyempre, hindi madaling mahanap ang bangkay ng Immortal Emperor. Ito ay sapat na mabuti upang makapagtanim sa malapit sa libingan. Sa madilim na enerhiya mula sa bangkay ng Immortal Emperor at ang dugo ng dragon sa kamay ni Chinyu, sapat na para sa kanya na tumuntong sa yugto ng Reversion Void. Kaya naman, tumayo si Chinyu at nagmamadaling pumunta sa tirahan ng kuweba ng Peak Master. Nang dumating si Chinyu sa tirahan ng kuweba ng Peak Master, nagulat siya nang makita si Jiu Shao. Si Jiu Shao ay nagkaroon ng malapit na relasyon sa Peak Master. Kaya halos araw-araw silang magkasama. Tuldok, lumakad pasulong si Chinyu at bahagyang yumuko kay Jiu Shao upang ipakita ang kanyang paggalang. Tumingin siya sa Peak Master. Anong problema? Tanong ng Peak Master nang hindi nakataas ang ulo. May pabor akong hihilingin, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Natahimik ang Peak Master, naghihintay na magpatuloy si Chinyu. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at agad na sinabi ang kanyang intensyon. Gusto kong malaman kung nasaan ang libingan ni Immortal Emperor Lei, sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, ang orihinal na kalmadong Peak Master ay biglang nanginag. Naging kakaiba rin ang kapaligiran ng buong kuweba. Alam mo ba ang sinasabi mo? Itinaas ng Peak Master ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Chinyu. Hindi ko intensyon na maging walang galang, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Kailangan ko lang ng dark energy. Wala akong mahanap na mas magandang lugar kaysa sa puntod ng Immortal Emperor. Si Jiu Shao, sa gilid, ay hindi maiwasang mapangiti at magsabi, pumunta sa puntod ng Immortal Emperor para magtanim. How dare you? Alam mo ba kung ano ang Immortal Emperor? Ito ay isang pag-iral na maaaring maglaho sa banal na rehiyon sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Huwag na nating pag-usapan kung sasaktan mo ang Immortal Emperor Lei o hindi. Kahit na si Din Lei ay bukas palad at pumayag sa iyong kahilingan, nangangahas ka bang pumunta? The Peak Master said with a cold face. Ang immortal na emperador ay hindi malalabag, at kahit ang kanyang bangkay ay hindi mo mahawakan. Ang isang tipak ng panloob na chi mula sa kanyang bangkay ay sapat na upang patayin ka ng 100 beses. Siyempre, naiintindihan ni Chinyu. Kaya mabilis niyang ipinaliwanag, siyempre, hindi ako kwalipikadong pumasok sa puntod ng Immortal Emperor. Sapat na basta makalapit ako dito. Dark energy lang ang kailangan ko. Dahil sa magulong katawan, tama ba? Walang pakialam na sabi ni Jiu Shao. Ma'am, sagot ni Chinyu. Kung hindi mo matutugunan ang aking kahilingan, kailangan kong problemayan si Peak Master upang mahanap ako ng ibang lugar. Sabi ng Peak Master na madilim ang mukha, Chinyu, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Gusto mong tulungan kitang maghanap ng lugar, di ba? Sa anong batayan? Nagmamakaawa lang ako, sabi ni Chinyu sa hindi pagmamalabas o pag-iwas sa sarili na paraan. Malamig na bumantong hininga ang Peak Master at sinabing, nagmamakaawa. Sa tingin mo ba papayag ako? Nanatiling tahimik si Chinyu, hindi alam kung paano tutugon. Tama na, medyo naiinis na sabi ng Peak Master. Pilasan mong lumabas. Hindi ako papayag dito. Noon lang, biglang tumawa si Chinyu. Gawin natin ito sa ganitong paraan, nakangiting sabi ni Chinyu. Kung matutulungan mo akong makahanap ng lugar na pupuntahan, ipinapangako kung makakakuha ako ng unang lugar sa 8 pangunahing tuktok ng Thunder Courtyard pagkalipas ng 1 taon. Ano sa palagay mo? Ngumisi si Chinyu at sinabi.
Tumawa ang Pickmaster sa halip na magalit. Tumingin siya kay Chinyu na may mapanuksong tingin at sinabing, Chinyu, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang unang lugar ng 8 pangunahing taluktok. Alam mo ba na kahit si Jiu Shao ay nasa ika-5 pwesto lang? Wala akong pakialam sa iba, sarili ko lang ang iniintindi ko, tahimik na sabi ni Chinyu. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, naging interesado ang Pickmaster. Ang yabang mo, sabi niya habang tumatayo. Ano sa tingin mo ay makakakuha ka ng unang lugar? May tiwala ako, diretsong sagot ni Chinyu. Hindi napigilan ng Pickmaster na matawa. Tumingin siya kay Jiu Shao at medyo nagbibiro, Jiu Shao, narinig mo ba iyon? Makalipas ang 1 taon, aalisin niya ang titulo mo bilang numero 1 sa Demon Slaying Peak. Wala akong pakialam sa bubble reputation na ito, walang pakialam na sabi ni Jiu Shao. Kung kaya niya, masaya ako para sa kanya. Pagkatapos, tumingin ang Pickmaster kay Chinyu. Paano kung hindi mo magawa? Tanong niya na nakataas ang kilay. Gawin ang gusto mo, sabi ni Chinyu. Pinaikit ng Pickmaster ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi mo magagawa, tatapusin mo ang iyong buhay at mawawala pagkalipas ng 1 taon. Kailangan mo ring manampa tungkol dito. Paano na? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ang sumpang ito ay talagang may bisyo. Ngunit hindi nagtagal, tumanggaw si Chinyu, sumang-ayon, at sinabing, gagawin ko ang sinabi mo. Manunumpa ako ngayon din. Tulad ng kasabihang, walang pagtatayo ng walang pagkasira. Walang sino man sa buong Thunder Courtyard ang makakalusot sa Reversion Void Stage at makapasok sa True Saint Stage sa loob ng 1 taon. Sa matagal na panahon na hindi ito tunay na santo, hindi natatakot si Chinyu sa sinuman. Ayon sa kahilingan ng Pickmaster, si Chinyu ay nanumpa sa mismong lugar. Parehong nakasimangot si Jiu Shao at ang Pickmaster. Hindi nila inaasahan na seryoso si Chinyu. Pagkatapos manampa, bahagyang yumuko si Chinyu sa Pickmaster at sinabing, kung gayon, mahihirapan ako sa Pickmaster. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Chinyu at naglakad palabas. Tumingin ang Pickmaster sa likod ni Chinyu at hindi maiwasang mapasimangot. Baliw talaga siya. Uwi. Sa unang pangunahing tuktok, ang mga mata ni Dinley ay bahagyang nakapikit, at ang mga sinag ng liwanag ay pumalibot sa kanyang katawan na parang bubuo siya ng isang hindi magagapi na gininto ang katawan. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang pumasok. Tumayo siya sa tabi ni Dinley at bumulong, nagpalit si Chinyu ng Pure Heart Sutra. Ang purong pusong sutra. Bahagyang kumunat ang noo ni Dinley. Tama. Napakalinaw ng layunin, sabi ng matanda. Natahimik sandali si Dinley. Pagkatapos ay bumaantong hininga siya at sinabing, speaking of which, siya ang unang taong pumili ng Pure Heart Sutra. Oo, mapait na ngumiti ang katabi niya. Dinley? Hindi ko masyadong maintindihan. Bakit ka ba nag-aalala tungkol kay Chinyu? Bagamat magulo ang katawan niya, maraming kakaibang pangangatawan sa buong Holy Region. Pero iilan lang ang nabuo. Sumulyap si Dinley sa kanya, tumayo, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, kilala ko ang kanyang ama. Ang kanyang ama. Natigilan ang matanda at nakasimangot. Ang kanyang ama. Sino siya? Umiling si Dinley at hindi nagpaliwanag. Talaga bang may kahangahangang background ang binatang ito? Nagtatakang tanong ng matandang katabi niya. Kahit anong tingin niya kay Chinyu, hindi siya mukhang young master mula sa isang aristokratikong pamilya. Labis siyang naguluhan sa sinabi ni Dinley ngayon. Sa sandaling ito, dahan-daang sinabi ni Dinley, ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng bata. Tandang padamdam. Napakakapangyarihan ba ng kanyang ama? Nagtatakang tanong ng matanda. Tumingin si Dinley sa kanya at ibinuka ang kanyang bibig, ngunit hindi nagsalita sa huli. Sa sandaling ito, dinala ng Pickmaster si Chinyu sa unang pangunahing peak. Sinasabi ko sa iyo, sinubukan ko ang aking makakaya. Ngunit may 79% na pagkakataon na hindi papayag si Dinley dito, sabi ng Pickmaster sa malalim na boses. Ma'am, sagot ni Chinyu. Salamat, Pickmaster. Ang Pickmaster ay walang anumang pag-asa dahil ang buong Thunder Courtyard ay labis na nag-iingat sa anumang bagay tungkol sa Immortal Emperor's Big Grave.
Hindi banggitin ang paglapit dito, kahit na ang pagbanggit nito ay magiging isang malaking kawalang galang sa Immortal Emperor. Kaya naman, ang Pitmaster ay labis na kinabahan. Gayunpaman, pumayag na siya dito, kaya't maaari na lamang siyang maghanda at maglakad papasok. Dinley. Lumakad pasulong ang Pitmaster at bahagyang yumuko kay Dinley. Sumulyap si Dinley sa Pitmaster at sinabing, nasa labas ba si Chinyu? Tumango ang Pitmaster at sinabing, oo, Dinley. Naghihintay siya sa labas. Natahimik si Dinley. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Chinyu sa pamamagitan ng pader ng lungsod. Matapos siyang sukatin ng mabuti, bahagyang sumimangot si Dinley. Mabilis niyang binawi ang kanyang tingin, tumingin sa Pitmaster, at nagtanong, kumusta ang performance ni Chinyu kamakailan? Nagulat si Pitmaster. Malinaw, hindi niya inaasahan na si Dinley ay mag-aalala tungkol kay Chinyu. Not bad. Itong batang ito ay may sense of tenacity, at hindi siya natatakot sa kahit ano, totoo ang sagot ng Pitmaster. Sinabi ng Pitmaster kay Dinley ang nangyari. Hindi napigilan ni Dinley na matawa nang marinig iyon. Not bad? Hinaplos ni Dinley ang kanyang balbas, ngumiti, at sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Dinley, mas nalito ang Pitmaster. Ano ang mali kay Dinley ngayon? Napaka-generous niya sa mga papuri niya. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako nakikita? Tanong ni Dinley sa Pitmaster. Napalunok ng laway si Pitmaster na para bang walang lakas ng loob na magsalita. Sabihin mo kung mayroon ka. Nang makita ang pag-aalala ng Pitmaster, walang pakialam na sinabi ni Dinley. Nagnganga ang mga ngipin ng Pitmaster at sinabing, Dinley, alam kong imposible ito, ngunit nangako ako kay Chinyu. Pupunta lang ako at tanungin ka. Kung hindi ka sumasang-ayon, patawarin mo ako. Magsalita ka, walang pakialam na sabi ni Dinley. Huminga ng malalim ang Pitmaster at sinabing, Chinyu. Sinabi ni Chinyu na gusto niyang pumunta sa puntod ng Immortal Emperor para magtanim. Isang maikling pangungusap lang iyon, ngunit ang boses ng Pitmaster ay lumambot at lumambot. Tapat na iyon para ipakita kung gaano siya kawalang tiwala. Marahil ay natakot siyang magalit ang Dean, kaya nagmadaling nagpaliwanag ang Pitmaster, dahil sa kakaibang pangangatawan ni Chinyu, kailangan niya ng dark energy para linangin. Alam kong delusional ang batang ito, ngunit sumasang-ayon ako dito. Bago pa matapos magsalita ang Pitmaster, pinutol na siya ni Dinley. Alam kong hindi ka sasang-ayon. Ano? Ikaw? Sabi mo pumayag ka. Natigilan si Pitmaster. Tilat ang kanyang mga mata na para bang narinig niya ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo. Bumalik at sabihin kay Chinyu na personal kung ipapadala siya sa paligid ng libingan sa loob ng ilang araw, walang pakialam na sabi ni Dinley. Tila natulala si Pitmaster. Nakatayo siya doon na tulala, hindi umiimik. Walang masyadong sinabi sa kanya ang Dean. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, isang banayad na puwersa ang nagpadala ng Pitmaster kay Chinyu. Ang Pitmaster ay nakatayo sa harap ni Chinyu na parang estatwa. Halos malaglag ang kanyang panga sa lupa, at ang kanyang utak ay naghuhumindig. Hoy, Pitmaster, okay ka lang ba? Hindi napigilan ni Chinyu na magtanong. Sa wakas ay bumalik sa katinoan ang Pitmaster. Napakamot siya sa ulo at tumingin kay Chinyu. Chinyu? Ano ang iyong background? Napalunok ng laway si Pitmaster. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, ano kayang background ang meron ako? Pitmaster, anong nangyayari? Pumayag ba si Dinley o hindi? Maingat na pinalaki ng Pitmaster si Chinyu. Matapos matiyak na hindi nagsisinungaling si Chinyu, umubo siya at walang pakialam na sinabi, pinagbigyan ka ng Dean ng pahintulot na magtanim malapit sa libingan ng mga ninuno. Pagkaraan ng 3 araw, personal kang dadalhin doon ng Dean. Tuwang-tuwa si Chinyu nang marinig niya ito. Maraming salamat, Pitmaster. Sabi ni Chinyu habang nakayuko. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, tumawa ang Pitmaster at sinabi. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, tuparin mo ang iyong pangako. Talagang. Matigas na tumango si Chinyu.
Hindi na nagtagal ang dalawa at agad na sumugod mula sa unang pangunahing taluktok hanggang sa ikawalong pangunahing taluktok. Habang nasa daan, labis na hindi mapalagay ang punong guro. Dahil siya ay nasa Demon Slaying Peak sa loob ng maraming taon, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng ancestral grave ng Immortal Emperor. Hindi pa banggitin si Chinyu, kahit ang mga tao mula sa siyam na dakilang maharlikang pamilya ay hindi makalapit dito. Ito ay dahil doon nakalibing ang mga lihim na kayamanan ng Immortal Emperor. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang gayong mga lihim na kayamanan ay sapat na upang lumikha ng isang maunlad na sekta. Ngunit sa pagkakataong ito, kaagad na pumayag si Dean Lei. Ito ay sapat na upang ipakita na ang pagkakakilanlan ni Chinyu ay talagang hindi simple. By the way, Peakmaster, narinig mo na ba ang Immortal Slaying Sect? Biglang nagtanong si Chinyu sa gilid. Bumalik sa katinoan ang Peakmaster. Tumango siya at sinabing, oo, narinig ko na iyon. Sinasabi ng chismis na ito ay dating napakalakas na sekta. Ma'am, sagot ni Chinyu. Pagkatapos ay sinabi niya, may alam ka ba tungkol sa Immortal Slaying Sect na ito? Hindi talaga, sabi ng Peakmaster habang hinihimas ang kanyang baba. Sa pagkakaalam ko, noong nasa rurok na ang Immortal Slaying Sect, pinahirapan nila ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya kaya hindi sila makahinga. Umatras pa nga sila sa isang punto. Ngunit kasunod nito, sa hindi malamang dahilan, bigla silang nalipol, sabi ng Peakmaster sa malalim na boses. Biglang nabura. Natigilan si Chinyu. Napaisip tuloy siya. Maaaring may kaugnayan ito kay Xiaoyu. Narinig ko na mayroon silang napakabaliw na ideya, at ang ideyang ito ang naging dahilan ng paghina ng dating maunlad na sekta sa isang gabi. Sa oras na ito, biglang napabuntong hininga ang Peakmaster sa emosyon. Isang nakatutuwang ideya. Narinig ni Chinyu na ang Immortal Slaying Sect ay talagang isang napakabaliw na sekta. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang kanilang ginawa. Heavenly Blood Rainbow, alam mo ba? Tanong ni Chinyu. Paano ko malalaman? Malamig na sumangot ang Heavenly Blood Rainbow at sinabing. Pero tama ang sinabi niya. Narinig ko na ito noon pa man. May chismis na ang Immortal Slaying Sect ay nagsusumikap para dito sa loob ng ilang henerasyon. Napakamot ng ulo si Chinyu at nagpatuloy sa pagtatanong, hindi ba nasira ang Immortal Slaying Sect dahil sa babaeng nakamaskara na iyon? Maaaring isa lang siya sa mga dahilan, malamig na sabi ng Heavenly Blood Rainbow. Pwede mo bang i-elaborate? Ano ba talaga ang nangyari? Chinyu? Nagtanong. Ngayong nasa ilalim na ng kontrol ni Chinyu ang Heavenly Blood Rainbow, hindi siya nang ahas na magtago ng anuman at masasabi lamang sa kanya ang totoo. Noon, ang Immortal Slaying Sect ay talagang nasa huling yugto nito. Ang lakas nito ay dumanas din ng matinding suntok, ngunit ito pa rin ang numero unong sekta sa mundo, malamig na sabi ng Heavenly Blood Rainbow. Bukod dito, ang Immortal Slaying Sect's Immortal Emperor ay bumagsak na sa oras na iyon. Kaya isang tribulation stage na dakilang cultivator ang hinirang bilang pinuno ng sekta. Kung hindi dahil sa kadahilanang ito, hindi pa rin sigurado kung sino ang mananalo. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at inalala ang eksenang nakita niya sa Immortal Slaying Sect. Gaya ng sinabi ng Heavenly Blood Rainbow, walang mga immortal na emperador sa buong sekta noong panahong iyon. Mayroon lamang tribulation stage na magagaling na cultivator at kahit isang malaking bilang ng Mighty Realm Cultivator. Siyempre, ang pinsalang idinulot ng babaeng nakamaskara sa Immortal Slaying Sect ay hindi male iligtas, malamig na sabi ng Heavenly Blood Rainbow. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong makakabalik ang Immortal Slaying Sect. Sa kabutihang palad, nag-iwan ako ng mana. Ang Immortal Slaying Sect ay magiging numero unong sekta sa universo sa madaling panahon. Huwag na kayong mangarap. Ang Immortal Slaying Sect ay naging kasaysayan na, natatawang sabi ni Chinyu. Hindi mo alam kung gaano kakilakilabot ang Immortal Slaying Sect. Kung narito pa ang Immortal Slaying Sect, anong kalokohan ng siyam na dakilang aristokratiko? Malamig na bumantong hininga ang Heavenly Blood Rainbow at sinabi. Ang may tunay na mana ay tiyak na sugpuin ang lahat ng umiiral na mga paborito ng langit, kabilang ka. Natahimik si Chinyu.
Hindi niya maintindihan kung gaano kakilakilabot ang Immortal Slaying Sect. Ngunit bilang pinakamahinang tagapagmana ng sekta, si Yuan Shu ay nagdala ng isang kakilakilabot na sakuna sa Nanzhou. Ang isang tunay na tagapagmana ng Immortal Slaying Sect ay malamang na isang napakalakas na kaaway sa hinaharap. Hindi nagtagal, bumalik si Qin Yu at ang Peak Master sa Demon Slaying Peak. Peak Master, may 3 araw pa. Gusto kong umalis muna sa Thunder Courtyard, sabi ni Qin Yu. Nais itong tanggihan ng Peak Master, ngunit nang maalala niya ang saloobin ni Din Lei, nilunok niya ang kanyang mga salita. Maaari kang pumunta. Bigyang pansin ang iyong kaligtasan. Hayaan mo si Juwo na sumama sa iyo, nakakagulat na malumanay ang Peak Master, na ikinagulat pa ni Qin Yu. Maraming salamat, Peak Master, yumuko si Qin Yu at sinabi. Kasunod nito, tinawagan ni Qin Yu si Juwo, at umalis ang dalawa sa Thunder Courtyard. Pinalak ni Qin Yu na bumalik sa Nanzhou para bisitahin si Xiaosheng. Sa sobrang tagal na walang nakakaalam kung makakaligtas si Xiaosheng sa pag-atake ng pamilya Tong. Uwi, sa kuweba ng Peak Master, si Jiu Shao ay naglalaro ng chess kasama ang Peak Master. Grabe ang chess skills ng Peak Master ngayon, at ilang beses siyang natalo kay Jiu Shao. Mukhang hindi ito ang level mo, pabirong sabi ni Jiu Shao. Wala ako sa mood, bumantong hininga ang Peak Master at sinabi. Anong problema? Na-lecture ka ba ng Dean? Gumiti si Jiu Shao at sinabi. Hindi ako haantong sa ganito kung sinenyasan ako ng Dean, sabi ng Peak Master na may tame time na ekspresyon. Oh. So ano yun? Medyo nagulat si Jiu Shao. Pumayag na ang Dean, sabi ng Peak Master sa malalim na boses. Anong pumayag siya? Natigilan si Jiu Shao. Pumayag siya sa pagbisita ni Qin Yu sa libingan ng ninuno ng Immortal Emperor, malamig na sabi ng Peak Master. Sa pagkakataong ito, medyo naging pangit din ang ekspresyon ni Jiu Shao. Sinabi ng Peak Master kay Jiu Shao ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ito, natahimik si Jiu Shao. Natatakot ako na ang Qin Yu na ito ay talagang may ilang background, sabi ni Jiu Shao sa mahinang boses. Mga ad ng Pop Future. Sa pagkakaalam ko, iilan lang sa Thunder Courtyard ang kwalipikadong makalapit sa libingan ng mga ninuno. Hindi alam ng mga tao kung nasaan ang libingan ng mga ninuno, malamig na sabi ni Ji Shao. Bumantong hininga ang Peak Master, tama. Ito ang hindi ko maisip. Sino sa napakalawak na banal na rehiyon na kahit si Din Lei ay igagalang ng husto? Ito kaya ang patriarka ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Hindi nagsalita si Jiu Shao at tumahimik. Uwi, si Qin Yu at Juwo ay umalis sa Thunder Courtyard at sumugod sa Tianyan Sect. Hindi ito kalayuan sa Tianyan Sect. Isang maikling araw ang ginugol ng dalawa sa pagdating sa Tianyan Sect. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay nagiging sobrang pangit nang makita ang eksena sa kanilang harapan. Ang dating walang katulad na abalang Tianyan Sect ay nawalan na ng malay. Ang pangunahing gate ay gumuho, at ang Cultivation Mountain ay naging mga guho din. Walang kahit isang purong lupain sa buong Tianyan Sect. Paano? Paano ito? Pulong ni Qin Yu, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng anumang oras. Mabilis niyang pinakawalan ang kanyang divine sense para makuha ang figure ni Xiaosheng. Sa kasamaang palad, hinanap ni Qin Yu ang buong Tianyan Sect ngunit wala siyang makitang bakas ni Xiaosheng. Paano? Paano ito nangyari? Namutla ang mukha ni Qin Yu, at isang masamang pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan. Pumasok tayo at hanapin siya. Baka ayos lang siya, hinailan ni Juwo si Qin Yu at sinabi. Nang papasok na ang dalawa sa Tianyan Sect, isang matandang lalaki ang hamarang sa kanilang daan. Nandito ka para hanapin si Xiaosheng, hindi ba? Sabi ng matanda. Mabilis na tumango si Qin Yu, lumapit, at nagsabi, Senyor, nasaan si Xiaosheng? Ano ang pinagdaanan ng Tianyan Sect? Sinabi ni Xiaosheng na tiyak na babalik ka. Kaya pinahintay niya ako dito, bumantong hininga ang matanda at sinabi. Siya, kamusta siya? Naiinip na tanong ni Qin Yu. Buhay pa siya, ngunit siya ay malubhang nasugatan, sabi ng matanda sa malalim na boses.
Ang buong Tianyan sect ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ang bilang ng mga nakaligtas ay mabibilang sa daliri. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at malamig na sinabi, ginawa ba ito ng pamilya Tong? Hindi sinagot ng matanda ang tanong. Mamantong hininga lamang siya at sinabing, lahat ng nabubuhay na nilalang ay pantay-pantay sa harap ng isang saint weapon. Ito ay pareho kahit para kay Xiao Sheng. Pagkasabi nito ay aalis na ang matanda. Nagmamadaling naabutan siya ni Qin Yu at sinabi ba niya kung nasaan siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Umiling ang matanda. Itinuring na sapat na ito para makaalis sa lugar na ito ng buhay. Ikinumpas ng matandang lalaki ang kanyang kamay habang nagsasalita, at unti-unti siyang nawala sa paningin ni Qin Yu. Hindi siya hinabol ni Qin Yu. Nakaramdam lang siya ng sobrang hindi komportable. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa kanya. Noon, sinaktan ni Xiao Sheng ang pamilya Tong para tulungan siya. Itong pamilyang Tong. Huminga ng malalim si Qin Yu. Sa sandaling ito, sumimangot si Juwo at sinabing, bilasan mo at umalis ka. Anong mali? Naguguluhan si Qin Yu. May lumalapit. Napakalakas niya. Tere na dali. Malamig na sabi ni Juwo. Wala siyang oras para magpaliwanag. Hinawakan niya si Qin Yu, tumalikod, at tumakas. Nagtakbuhan silang dalawa at mabilis na umalis sa lugar. Hindi nagtagal matapos silang makatakas, dalawang lalaki ang lumitaw sa pasukan ng Tianyan sect. Nasaan sila? Tanong ng isa sa kanila. Ang isa pang lalaki ay sumangot at malamig na sinabi, hindi pa sila nakatakbo, habulin natin. Pagkatapos noon, sinundan nilang dalawa ang panloob na Qin Yu at tumakbo palayo. Sa kabilang dulo, mabilis na tumakas sina Qin Yu at Juwo. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Qin Yu na ang pamilya Tong ay maaaring nagpadala ng isang tao upang manatili doon at maghintay para sa kanya. Tumakas sila para sa daan-daang bituin ng sabay-sabay bago sila tumigil. Kasing kalmado ng dagat ang mukha ni Qin Yu. Tumingin siya kay Juwo at sinabing, napakalakas ba ng dalawang iyon? Oo, sabi ni Juwo. Ngunit mas nag-aalala ako sa mas maraming tao na nagtatago sa dilim. Bahagyang tumango si Qin Yu. May sense talaga ang sinabi niya. Para sa isang maharlikang pamilya sa Zhongzhou tulad ng pamilyang Tong, hindi mahirap makahanap ng isang tao sa reversion void stage. Ligtas tayo basta makabalik tayo sa Thunder Courtyard, sabi ni Qin Yu. Tandang padamdam. Nang ibuka ni Juwo ang kanyang bibig at magsasalita na sana, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Natatakot ako na huli na ang lahat, malamig na sabi ni Juwo. Sa sumunod na segundo, nanginginig ang maliit na kamay ni Juwo, at inilabas niya ang glided rake. Ang glided rake sa kamay ni Juwo ay nagbuga ng gininto ang ningning. Sumabog din sa sukdulan ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Bagamat si Juwo ay nasa early stage lamang ng reversion void, siya ay orihinal na makapangyarihan. Bilang karagdagan, naabsorb niya ang Purple Cloud Pearl. Kaya't ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi nasusukat. Alam ni Qin Yu na naabutan siya ng kanyang kalaban, kaya hindi na siya nagsalita pa. Agad niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang chi energy, naghahanda para makipaglaban. Tumabi ka, malamig na sabi ni Juwo. Sinamantala mo ang pagkakataong umalis ngayon ng mabilis. Wala kang maitutulong dito. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig, nakaramdam ng labis na hindi komportable. Hindi niya gusto ang pakiramdam ng pagiging protektado ng iba, ang mas malala pa, ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan kapag wala siyang maitutulong. Gayunpaman, ang totoo ay hindi katugma si Qin Yu para sa isang cultivator ng reversion void stage. Buzz! Napunit ang kawalan, at lumabas ang dalawang lalaki. Ang dalawang taong ito ay ipinadala ng pamilya Tong. Tumingin sila sa ibaba mula sa itaas kina Juwo at Qin Yu at malamig na sinabi, medyo mabilis ka. Bahagyang kinuyam ni Qin Yu ang kanyang kamao at malamig na sinabi, paano na si Xiao Sheng? Oh! May pakialam ka pa sa iba kapag malapit ka ng mamatay. Gumisi ang isa sa kanila at sinabing, Qin Yu, may inagaw ka sa pamilya kong Tong. Ibigay mo na. Kung hindi, mamamatay ka, saway ng isa pang lalaki.
Caught the F-Ets King Crap. Sigaw ni Juwo. Ang glided rake sa kanyang kamay ay nanginginig at direktang hamarang sa daanan ni Chinyu. Kung gusto mong lumaban, sasamahan kita. Mabangis na sumayaw ang buhok ni Juwo. Para siyang demonyo. Ang dalawang tao sa gilid ay sumulyap sa kanya, Minishan, at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay si Juwo ka, isa sa 3 baliw ng Nanjo. Sa kasamaang palad, hindi ka makakapareha sa ating dalawa. F6 sa nanay mo. Nagmura si Juwo. Sa sandaling ito, pinigilan ni Chinyu si Juwo. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan ang 2 taong nakatayo sa himpapawid at sinabing, gusto mo ang token na iyon para sa Forbidden Zone, tama ba? Forbidden Zone. Mukhang nataranta ang dalawa. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tila hindi alam ng 2 taong ito ang sekreto ng pamilya Tong. Gayunpaman, ito ay may katuturan. Napakahalaga ng bagay na ito. Kapag ito ay kumalat, ang pamilya Tong ay hindi magkakaroon ng lakas na panatilihin ang token. Sa makatuwid, ang pamilya Tong ay hindi basta-basta sasabihin sa iba ang tungkol sa bagay na ito. Kaya, pareho kayong mga katulong, sarkastikong sabi ni Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Bumalik ka at sabihin sa iyong young master na si Tong na kung maglakas loob siyang pumunta at maghanap muli ng gulo, sasabihin ko ito sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya ng Jongzhou. Masisira ang kanyang pagnanasa. Sigaw ni Chinyu. Sumimangot ang 2 lalaki at naiinip na sinabi, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kung mayroon kang sasabihin, bumalik ka na lang sa amin sa pamilya Tong at ikaw na mismo ang magsabi sa young master. Depende yan kung may kakayahan kang gawin iyon, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkasabi noon, alam ni Chinyu na talagang hindi niya kayang labanan ang 2 taong ito sa kanyang kakayahan. Makakaasa lang siya kay Juwo. Sa lakas ni Juwo at sa glided rake, tiyak na magkakaroon siya ng kapangyarihang lumaban. Niyugyug ni Juwo ang glided rake sa kanyang kamay at saka itinutok sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chinyu at mahinang sinabi, bumalik ka sa Thunder Courtyard. Ma'am, sagot ni Chinyu. Maghintay ka. Babalik ako sa Thunder Courtyard para humingi ng tulong ngayon. Maraming eksperto sa Thunder Courtyard, at maaaring mayroong True Saint. Hanggat kumilos ang Thunder Courtyard, hindi dapat banggitin ang 2 taong ito. Pagkatapos sabihin ito, inalis ni Chinyu ang line word formula at address na sana. Gusto mong umalis sa panaginip mo. Nang makita ito, agad na sumigaw ang isa sa kanila at sinugod si Chinyu. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Juwo ang glided rake at walang awa na hinampas ito sa kanya. Isang nakakatakot na internal chi ang sumabog sa sandaling iyon, at ang espasyo ay direktang nahati sa 2. Bago dumating ang glided rake, ang nakakatakot na internal chi nito ay nadurudge na ang lahat. Di man it, ang mukha ng miyembro ng pamilyang Tong na humahabol kay Chinyu ay biglang nagbago, at nagmamadali siyang umiwas sa gilid. Kahit na siya ay napakabilis, bahagya pa rin siyang natangay ng natitirang kapangyarihan ng Gilded Rake. Isa lamang itong tipak ng panloob na chi na bahagyang natangay sa kanya, ngunit direktang pinalipad siya nito. Kaagad, napuno siya ng dugo at hindi napigilan ang pagsusuka ng dugo. Nang makita ito, bahagyang gamaan ang loob ni Chinyu. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nagmamadaling ginamit ang line word formula para tumakbo palayo. Ang landas ay tila sapilitang pinutol ni Juwo. Kung gusto nila siyang habulin, kailangan nilang lampasan si Juwo. Mag-isang hinawakan ni Juwo ang glided rake na mas malaki pa sa katawan niya. Ang kanyang pares ng malalaking matubig na mata ay sumambulat na may walang katulad na layuning pumatay. 2 aso ka lang. Papatayin kita ngayon, malamig na sabi ni Juwo. Di man it, sinira mo ang plano ng pamilya Tong natin. Dapat kang mamatay. Galit na galit silang 2. Agad silang umatake ng sabay, naghahanda na supilan si Juwo. Bahagyang nanginig ang palad ni Juwo, at isang lilang liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Ang ningning at ang glided rake ay nagningning ng magkasama, at isang nakakatakot na internal chi ang agad na lumipad sa paligid. Itinaas ni Juwo ang glided rake gamit ang 2 kamay na para bang dudurugin niya ang mundong ito.
Sa kabilang dulo, si Chinyu ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng anumang oras. Pinilisan niya ang takbo patungo sa Thunder Courtyard. Sa daan, ang bilis ni Chinyu ay umabot sa sukdulan. Buti na lang at hindi masyadong malayo ang Thunder Courtyard. 2 oras lang siya bago bumalik sa Demon Slaying Peak. Sa sandaling bumalik siya sa Demon Slaying Peak, dumiretso si Chinyu sa tirahan ng kuweba ng Peak Master. Sa kasamaang palad, walang tao sa tirahan ng kuweba ng Peak Master. Walang pagpipilian si Chinyu kundi magmadali sa tirahan ng kuweba ni Jiu Shao. Gaya ng inaasahan, naglalaro ng chess ang Peak Master kay Jiu Shao. Hindi masyadong nagulat ang Peak Master nang makitang pumasok si Chinyu. Anong problema? Handa ka na ba? Tanong niya habang naglalaro ng chess. Sabi ni Chinyu na may malungkot na ekspresyon, Peak Master, sinalakay kami ni Juwo. Nasa panganib siya ngayon at kailangan ang iyong tulong. Kumunat ang noo ni Peak Master. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, may umaatake kay Juwo. Sino ito? Ang pamilyang Tong ng Zhongzhou, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Hindi siya sigurado kung tutulong ang Peak Master. Gaano kalakas ang loob nilang hawakan ang mga tao ng Demon Slaying Peak? Malamig na sabi ng Peak Master. Siguro pagod na silang mabuhay. Pagkatapos ay tumingin ang Peak Master kay Jiu Shao at sinabing, Jiu Shao, pumunta at ipatawag ang lahat ng mga tao ng Demon Slaying Peak dito. Bahagyang tumango si Jiu Shao. Dahan-dahan siyang bumangon at nagplanong magpatawag ng mga tao. Ngunit aabutin ito ng masyadong maraming oras. Kaya kinuha ni Chinyu ang loudspeaker at ibinigay ito kay Jiu Shao. Gamitin mo ito, sabi ni Chinyu. Kinuha ni Jiu Shao ang loudspeaker at medyo nagulat. Hindi na siya nagsalita at agad na hinawakan ang loudspeaker at nagsimulang tumawag ng mga tao. Sa isang utos, 12 ng mga tao mula sa Demon Slaying Peak ang nagtipon sa bakanan ng tirahan ng kuweba. May umaatake sa mga tao ng ating Demon Slaying Peak. Ngayon, lahat, makinig. Sumunod ka sa akin at patayin siya. Sigaw ng Peak Master. Go! Tingnan natin kung sino ang napakadaring. Patayin sila. Ipaalam sa kanila ang kapangyarihan ng ating Demon Slaying Peak. Wala akong pakialam kung saang aristokratikong pamilya siya nagmula. Sisiguraduhin kung hindi na siya makakabalik. Naantig si Chinyu nang makita ang reaksyon ng lahat. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat, sa lahat. Pagkatapos sabihin ito, pinangunahan ni Chinyu, at ang grupo ay umalis sa Demon Slaying Peak sa napakagandang paraan. Habang nasa daan, medyo nababalisa si Chinyu. Walang ibang dahilan kung hindi ang katotohanan na silang dalawa ay nagmula sa mga aristokratikong pamilya ng Zhongzhou. Walang makakapaggarantiya na wala silang anumang makapangyarihang lihim na kayamanan sa kanila. Sa isang kisap mata, mahigit 2 oras na ang lumipas. Hindi magagarantiya ni Chinyu na ligtas si Juwo sa 2 oras na ito. Habang nasa daan, si Chinyu ay labis na nababalisa, at isang bakas ng kasamaan ang bumungad sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, maging ang panloob na mga demonyo sa kanyang puso ay nagsimulang pumukaw. Ang layunin ng pagpatay na puno ng masasamang pag-iisip ay nagsimulang malabo sa kanyang puso. Huwag kang masyadong mag-alala. Sa lakas ni Juwo, walang magiging problema. Tinapik ni Xiaobai ang balikat ni Chinyu at inaliw siya. Ma'am, sagot ni Chinyu. Mabilis niyang inilipat ang Pure Heart Sutra upang maibalik ang kanyang isip. Lumipas ang oras. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Nakita niya na ang lupain ay puno ng mga butas, at walang sino man ang makikita. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago, at ang ekspresyon ng Peak Master ay hindi rin masyadong maganda. Maghanap ka dali. Utos ng Peak Master. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang Desolated Divine Eye para hanapin si Juwo. Nandito na si Juwo. May sumigaw sa oras na ito. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling sumugod. Nakita nila na si Juwo ay napuno ng dugo at ang kanyang panloob na chi ay medyo mahina. Hinawakan niya ang glided rake gamit ang isang kamay upang suportahan ang kanyang maliit na katawan, at ang kanyang bibig ay pinalamanan ng isang piraso ng karne.
Maliban doon, isang bangkay ang nakahiga sa tabi niya na may mga nabasag na mahiwagang artifact sa gilid. Malinaw na sa loob ng ilang oras na ito, nakaranas si Juwo ng isang mahusay na labanan. Juwo. Nang makita si Juwo na puno ng dugo, agad na nabalisa si Chinyu. Mabilis siyang sumugod at hinaila ang maliit na katawan nito sa kanyang mga bisig. Si Juwo, na dati ng maliit, ay napuno ng dugo. Lalong nagpasakit sa puso ng mga tao. Ayos lang ako, mahinang iwinagayway ni Juwo ang kanyang kamay. Di man isa sa kanila ang nakatakas. Sayang naman. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Juwo ng isang piraso ng karne at itinapat ito sa kanyang bibig. Ang karne na ito ay pinunit mula sa katawan ng magsasaka ng pamilya Tong. Para kay Juwo, ito ay isang mahusay na suplemento. Mga ad ng pop future. Natuwa naman ang mga tao sa paligid niya. May nagbiro at sinabing, huwag ka nang kumain. Malubha kang nasugatan, at kumakain ka pa. Ayos lang. Ito ang pisikal na katawan ng isang reversion void stage cultivator. Ito ay isang mahusay na gamot na pampalakas, umiling ang Pitmaster at sinabi. Iba talaga ang iniisip ni Chinyu. Puno siya ng sisihin sa sarili at galit. Talagang hindi ko pakakawalan ang pamilya Tong. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Kahit na ano, kailangan niyang maglakbay sa pamilya Tong. Okay lang ako. Bakit parang maasim ka, mahinang ungol ni Juwo. Hindi gaanong nagsalita si Chinyu. Alam niya na ito ang pinakamatinding pinsalang natamo ni Juwo. Bumalik muna tayo, pilit na ngumiti si Chinyu at sinabi. Pagkasabi noon ay binuhat niya si Juwo. Ako ay lubos na ikinararangal na magkaroon ng napakaraming tao dito. Tumingin si Juwo sa paligid at ngumisi. Tiningnan ni Chinyu ang Pitmaster at ang iba pa, ikinulong ang kanyang mga kamay, at sinabing, salamat sa lahat ng handang sumama sa akin sa paglalakbay na ito. Anong pinagsasabi mo? Hindi lang kaibigan mo si Juwo, miyembro din siya ng Demon Slaying Pit natin, tumawa ang isang katabi niya at sinabi. Tama. Hahanapin natin sila at papatayin natin kapag may pagkakataon tayo. Oo. Pagdating ng panahon, pupunta tayo sa pamilya Tong at maghihiganti. Malakas na tinapik ni Cao Huang ang balikat ni Chinyu. Si Chinyu ay naantig ng higit sa mga salita. Bahagyang tumango siya, ikinulong ang kanyang mga kamay, at sinabing, salamat, sa lahat. Pagkatapos ay binuhat ni Chinyu si Juwo, at ang grupo ay nagmamadaling bumalik. Sa kabilang dulo, malubhang nasugatan din ang miyembro ng pamilyang Tong na pinalad na makatakas. Nang sumugod siya pabalik sa pamilya Tong, nasa bingit na siya ng kamatayan. Mga ad ng pop future. Buong lakas siyang tumakbo sa kwarto ni Young Master Tong at bumagsak sa lupa ng may plop. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Young Master Tong na sumimangot. Anong nangyayari? Nasaan si Chinyu? Young Master. Hindi namin siya naibalik. May tao siyang tinatawag na Juwo sa tabi niya, at hindi niya kami kapareha, nahihirapang sabi ng katulong. Nagdilim ang mukha ni Young Master Tong, at malamig niyang sinabi, sige. Maaari kang pumunta at gamutin ang iyong sugat. Hiniling din sa akin ni Chinyu na dalhan ka ng mensahe, sabi ng katulong sa nanginginig na boses. Oh, nagtaas ng kilay si Young Master Tong. Nagmamadaling sinabi ng katulong, sinabi niya. Ang token na iyon ay nauugnay sa some forbidden zone. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Young Master Tong. Bigla siyang tumayo, at ang lamig ng ekspresyon niya. Ano pa ang sinabi niya? Malamig na tanong ni Young Master Tong. Sinabi rin niya na kung maglakas loob kang asarin siya muli, sasabihin niya sa mundo ang tungkol dito, matapat na sabi ng katulong. Matapos marinig ito, naging malamig ang ekspresyon ni Young Master Tong. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, bakas ang takot at pag-aalala. Sige, may nakakaalam pa ba nito? Tanong ni Young Master Tong. Mayroon ding Juwo. Noong panahong iyon, iilan lamang sa amin ang naroroon, sabi ng katulong. Pinaikit ni Young Master Tong ang kanyang mga mata. Bigla niyang inabot at dinurog ang ulo ng katulong. Hindi maisip ng katulong kung bakit siya inatake ni Young Master Tong. Sa sandaling ito, ang mukha ni Young Master Tong ay sobrang pangit.
Tahimik siyang tumayo doon saglit, pagkatapos ay mabilis na bumangon at naglakad patungo sa isang kuweba. Sa tirahan ng kuweba, ipinaliwanag ni Young Master Tong ang lahat sa elder na nasa harapan niya. Naka-cross-legged ang matanda sa pagmumuni-muni. Matapos marinig ang mga salita ni Young Master Tong, siya rin ay lubhang hindi mapalagay. Ilan pang tao ang nakakaalam tungkol dito? Tanong ng matanda. Bukod kay Chinyu at Juwo, kayo lang ni Uncle Guan ang nakakaalam nito. Napatay ko na ang katulong na naghatid ng mensahe, yumuko si Young Master Tong at sinabi. Natahimik sandali ang matanda, pagkatapos ay malamig na sinabi, magpadala ka agad ng mga tao para alisin itong Chinyu at Juwo. Hindi natin hahayaang kumalat ang balitang ito. Oo. Mabilis na yumuko si Young Master Tong at tumalikod para umalis. Pagkatapos nito, tinipon ni Young Master Tong ang kanyang mga tao, dinala ang Saint Weapon, at iniwan ang pamilya Tong. Sa isang kuweba ng Thunder Courtyard, isang kaldero ang inilagay sa harap ni Chinyu. Isang masaganang panggamot na halimuyak ang naglalabas mula sa loob ng kaldero. Bahagyang pumipintig ang isang bola ng lila na espiritual na apoy. Bagamat sinabi ni Juwo na hindi niya kailangan ng anumang elixir, gumawa pa rin si Chinyu ng ilang mga table tasks para sa kanya. Pagkatapos pinuhin ang tableta, ibinigay ito ni Chinyu kay Juwo. Uminom si Juwo ng tableta at bangulong, sinabi ko nang hindi ko ito kailangan. Magiging maayos din ako pagkatapos magpahinga sandali. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu at sinabing, bawasan mo lang akong makonsensya. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Juwo. Pinasok niya ang tableta sa kanyang bibig at nilunok iyon. Napakalakas ng dalawang lalaki. Nasa advanced stage sila ng reversion void. Si Juwo lamang ang lumaban sa dalawang tao. Hindi lang siya nanalo, napatay din niya ang isa sa kanila. Ang record ng labanan na ito ay sapat na upang siya ay tumayo ng may pagmamalaki sa buong banal na rehiyon. Pagkatapos nito, oras na para pumunta ako para sa closed-door cultivation, tumingin si Chinyu kay Juwo at sinabi. Walang problema. Ipaubaya mo sa akin kung mayroon, tumango si Juwo at sinabi. Ang pagnanais ni Chinyu para sa lakas ay umabot na sa pinakamataas. Ayaw na niyang magtago sa likod ng iba para sa lahat, at ayaw niyang madamay pa ang iba dahil sa kanya. Aabutin ng hindi bababa sa 1 taon upang lumunin ang Wangji Buddha Flame. Nangangahulugan din ito na hindi makakasali si Chinyu sa anumang mga misyon sa loob ng 1 taon. Hindi ito naaayon sa mga patakaran ng Demon Slaying Peak. Kung ang isa ay hindi lumahok sa misyon sa loob ng 1 buwan, automatiko silang mapapatalsik sa Demon Slaying Peak. Sa makatuwid, bago siya mag-isa, kinailangan ni Chinyu na hanapin ang Peak Master para sa isang talakayan. Sa cave abode ng Peak Master, ipinahayag ni Chinyu ang kanyang intensyon. Matapos marinig mula kay Chinyu, hindi napigilan ng Peak Master na tumawa. Sinabi niya, ang Demon Slaying Peak ay may ganitong panuntunan. Kaya naman maraming tao sa Demon Slaying Peak ang pinipigilan ang kanilang cultivation realm at sinusubukang makalusot sa isang pagkakataon. Bakit? Tumingin si Chinyu sa Peak Master at nagtanong. Ipinaliwanag ng Peak Master, ang pagpasok sa Demon Slaying Peak ay nangangahulugan na pinili ng isa ang cultivation technique, hindi isang realm. Sa makatuwid, sa paglipas ng mga taon, ang mga tao ng Demon Slaying Peak ay napalitan ng mga bago. Pagkatapos makaipon ng sapat na cultivation techniques, maraming tao ang aalis sa Demon Slaying Peak at pumunta sa iba pang pangunahing peak. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Demon Slaying Peak ay parang springboard sa Thunder Courtyard. Kapag napunta ka sa iba pang pangunahing peak mula sa Demon Slaying Peak, dapat isa ka sa pinakamahusay sa pangunahing peak. Nang marinig ito, agad na natauhan si Chinyu. Pagkatapos nilang makakuha ng sapat na puntos, pipiliin nilang makipagpalitan ng mga diskarte sa paglilinang. Dala ang makapangyarihang mga diskarte sa paglilinang na ito, pipili sila ng isa pang pangunahing tuktok at ihiwalay ang kanilang mga sarili upang makapasok. Kapag nakalusot na sila, hindi lang magkakaroon sila ng bagong kaharian, ngunit magkakaroon din sila ng makapangyarihang mga diskarte sa paglilinang ng Thunder Courtyard. Bukod dito, sa Thunder Courtyard, walang gaanong kahulugan ang pag-iisa.
Ang pakikinig sa Dao Lecture ng Immortal Emperor ay higit na makabuluhan kaysa sa pag-iisa, patuloy ng Master. Totoo yan, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Gayunpaman, mayroon akong isang kayamanan na kailangan kong kainin, kaya wala akong pagpipilian kundi ang pumunta sa closed-door seclusion. Sa isang taon, walang makakatuntong sa Reversion Void Stage mula sa Mighty Realm, kahit na nakikinig sa Dao Lecture ng Immortal Emperor. Gayunpaman, ibang kwento ang paglamon sa Wangji Buddha Flame. Master, mayroon ka bang anumang paraan para makapasok ako sa closed-door seclusion sa loob ng isang taon? Tanong ni Qin Yu. Karaniwan, dapat kang pumili ng isa pang pangunahing rurok, sabi ng pinuno ng rurok sa malalim na boses. Pero baka iba ka. Baka bigyan ka ng pahinga ng din. Isang kaluwagan. Natigilan si Qin Yu. Bakit? Tanong niya na parang naguguluhan. May nauna ba? Siyempre hindi. Umiling ang Master. Kung gayon bakit sa palagay mo ay bibigyan ako ng din ng pahinga? Napangiti si Qin Yu ng mapait. Bagamat napakatalino ni Qin Yu, maraming henyo sa buong Thunder Courtyard. Hindi inakala ni Qin Yu na matatalo niya sila. Mga ad ng pop future. Ang paglilinang sa walang kamatayang libingan ay isang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Thunder Courtyard. Ngunit hindi ba pumayag ang dekano? Makahulugang sabi ni Master. Natigilan si Qin Yu, at mas lalo siyang nataranta. Bakit siya pinakitunguhan ng Dean? Wala itong saysay. Let's go at tanungin ang Dean, tumayo ang Master at sinabi. Ma'am, sagot ni Qin Yu. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Juwo at sinundan ang Master sa unang pangunahing peak. Sa sandaling makuha niya ang pahintulot ng dekano, binalak ni Qin Yu na direktang pumunta sa closed-door seclusion. Matapos lisanin ang Demon Slaying Peak, silang dalawa ay sumugod sa unang pangunahing tuktok. Sa oras na ito, biglang sumimangot ang Master. Siya subconsciously tumingin sa isang tiyak na direksyon sa labas ng Thunder Courtyard. Anong mali? Tanong ni Qin Yu. Sinabi ng Master sa malalim na boses, mukhang naramdaman ko ang isang malakas na internal chi, at kahit, isang tipak ng banal na kapangyarihan. Nang marinig ito, agad na nabahala si Qin Yu. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa direksyon na iyon. Sa kanyang malungkot na banal na mata, nakita ni Qin Yu ang isang pamilyar na figure. Ito ay ang young master ng pamilya Tong Guangqing. Tinusundan siya ng dalawa pang tao. Siya talaga. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay sobrang pangit. Alam niyang hindi hahayaan ng pamilya Tong na magpahinga ng ganoon kadali, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Mukhang tama ang hula ko, pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Labis na balisa ang pamilya Tong. Tiyak na tama si Qin Yu. Bakit kilala mo ba sila? Tanong ng Master. Oo, sila ay mula sa pamilya Tong, sabi ni Qin Yu. Ang grupo ng mga taong nanakit kay Juwo. Sumimangot ang Master. Ma'am, sagot ni Qin Yu. Natatakot ako na nandito sila kasama ang Saint Weapons. Mukhang may malalim na sama ng loob sa inyong dalawa, sabi ng Master sa malalim na boses. Hindi nagpaliwanag si Qin Yu. Ayaw niyang sabihin kahit kanino ang tungkol sa token at Forbidden Zone sa puntong ito. Ngunit huwag mag-alala, walang maglalakas loob na pumasok sa Thunder Courtyard, sabi ng Master. Hindi nagtagal, dumating si Qin Yu at ang Master sa unang pangunahing peak. This time, madaling nakarating silang dalawa sa bahay ng Dean. Dean, ako. Ako ang nagpapasok kay Qin Yu. Bago pa matapos magsalita ang Master, galing sa loob ang boses ng Dean. Hindi nang ahas si Qin Yu na mag-aksaya ng oras. Mabilis siyang naglakad papasok. Pagpasok niya ay agad na isinara ang pinto. Ang bahay sa unang pangunahing rurok ay nagsimulang lumiwanag, na naghihiwalay sa rurok na Panginoon at sa bahay. Sa loob ng bahay, tumayo si Qin Yu sa tapat ng Dean, bahagyang yumuko, at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang intensyon. Kailangan kong pumasok sa closed-door seclusion nang hindi bababa sa isang taon. Umaasa akong panatilihin ang aking pagkakakilanlan bilang isang demon hunter, sabi ni Qin Yu. Bakit kailangan mong mag-isa sa loob ng isang taon?
Walang pakialam na tanong ng Dean. Kailangan kong lumunin ang Wangji Buddha Flame, pinitik ni Chinyu ang kanyang palad at direktang kinuha ang Wangji Buddha Flame. Medyo nagulat ang Dean. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, ito ba ang Wangji Buddha Flame na lumitaw sa Nanzhou ilang taon na ang nakalipas? Oo, ito nga. Tumango si Chinyu. Hindi ko inasahan na ang gayong kataas-taasang kayamanan ay mahuhulog sa iyong mga kamay, ang sabi ng Dean na may damdamin. Pagkatapos noon, tumingin ang Dean kay Chinyu at sinabing, okay. Nasa iyo ang pahintulot ko. Ang kinalabasan na ito ay lampas sa inaasahan ni Chinyu. Lalo na pagkatapos marinig ang mga salita ng Pitmaster, mas kakaiba ang pakiramdam ni Chinyu. Nang makitang tahimik si Chinyu, sinabi ng Dean na walang pakialam, bakit? Hindi ka masaya. Hindi, umiling si Chinyu at sinabi. Naramdaman ko lang na medyo kakaiba. Wala pa akong outstanding performance simula nang dumating ako sa Thunder Courtyard. Wala rin akong makabuluhang kontribusyon. Tandang padamdam. Pero bakit ba masyado kang nag-aalala sa akin? Handa ka pa ring labagin ang mga patakaran para sa akin. Nang marinig ito, tumawa si Dean Lei. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, ito ay dahil kilala ko ang iyong ama, at matagal na tayong magkaibigan. Nang marinig ito, nabigla kaagad si Chinyu. Nagmamadali siyang lumapit sa Dean at tuwang-tuwang sinabi, Dean, ikaw. Kilala mo ang tatay ko, di ba? Ano ang relasyon mo sa kanya? Paano mo siya nakilala? Ang sunod-sunod na tanong ay lalong nagpangiti sa Dean. Hindi mo na kailangang malaman pa, walang pakialam niyang sabi. Kailangan mo lang malaman ang iyong ama at ako ay matandang magkaibigan. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Chinyu. Gaya ng inaasahan, dumating din ang kanyang ama sa Holy Region. Gayunpaman, paano nagkaroon ng relasyon ang kanyang ama, na noon pa man ay misteryoso, kay Dean Lei? Ano ang relasyon nila kung kaya't ito ang naging dahilan upang maalagaan siya ng husto ni Dean Lei? Dean, alam mo ba kung nasaan ang tatay ko? Ano ang pagkakakilanlan niya? Tanong ni Chinyu. Siya ay isang tagapangalaga, hindi mo ba alam? Walang pakialam na sabi ng Dean. Tagapangalaga. Alam pa ng Dean ang tungkol kay Guardian. Kung tutuusin, hindi taga-Holy Region ang kanyang ama kundi taga-Earth. Hindi kaya ang tinatawag na Guardian ay ang Guardian from Earth. Sa halip, siya ang tagapangalaga ng landas ng langit ng universo. Ito ay napaka hindi maisip. Sige, huwag ka nang magtanong ng marami. Pinakamainam na huwag ipaalam sa napakaraming tao na ang iyong ama ay isang tagapangalaga, ikinaway ni Dean Lei ang kanyang kamay, umiling, at sinabi. Bagamat mayroon pa ring walang katapusang pagdududa si Chinyu sa kanyang puso, halatang ayaw sagutin ng Dean ang napakaraming tanong. Sa harap ng tanong ni Chinyu, ngumiti lang ang Dean at walang sinabi. Pumunta ka at linangin. Kailangan mo lamang malaman na ang iyong kapangyarihan sa linya ng dugo ay hindi mas mahina kaysa sa sinuman, sabi ng dekano. Sa sandaling sinabi niya iyon, si Chinyu ay tila nabuhayan ng pag-asa sa kanyang puso. Kung ikukumpara kay si Shio, ang bloodline ni Chinyu ay palaging mahina. Ngunit ngayon, tila nabura na ang kahinaang ito. Dean, ang pinakamakapangyarihang bloodline na kapangyarihan ay nagmula sa isang immortal emperor. Hindi kaya ang aking ama ay isang immortal emperor? Kulat na sabi ni Chinyu. Hahaha. Pagkasabi niya nun, gumagalpak ng tawa si Dean Lei. Umiling siya at sinabing, syempre, ang iyong ama ay hindi isang immortal emperor. Kung siya nga, wala ito sa Dao Technique. Paano siya magiging guardian? Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at sinabing, ngunit kung ganoon nga, maraming makapangyarihang tagapagmana ng immortal emperor sa mundong ito. Paano ako maihahambing sa kanila? Kung ikukumpara sa first generation immortal emperor bloodline inheritor, natural kang mahina. Pero saan tayo makakahanap ng first generation immortal emperor bloodline inheritor sa mundong ito? Sabi ni Dean Lei. Mga ad ng Pop Future. Kahit ang pinakamakapangyarihang tagapagmana ng Bloodline Awakening ay hindi maihahambing sa unang henerasyon. Ganoon din ang mga batang iyon mula sa mga maharlikang pamilya sa Zhongzhou.
Bagaman malakas ang kanilang mga bloodline, hindi sila maihahambing sa mga unang henerasyong tagapagmana ng bloodline. Sa wakas ay naintindihan na ni Chinyu. Bagamat pareho sina si Shio at Yan Ruozo ay mga tagagising ng makapangyarihang mga bloodline, gaano man kakumplito ang kanilang mga paggising, hindi sila maihahambing sa unang henerasyon. Naiintindihan ko na ngayon. Bahagyang yumuko si Chinyu na parang may naiintindihan siya. Salamat, Dean Lei. Kung gayon, guguluhin kita para dalhin ako sa Immortal Graveyard, patuloy ni Chinyu. Pupunta ka ba ngayon? Nagtatakang tanong ni Dean Lei. Ayokong mag-aksaya ng kahit isang minuto, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Hahaha. Maraming beses na akong nakakita ng malakas na kalooban sa iyo. Naniniwala ako sa hinaharap, ang lakas mo ay tiyak na higit sa tatay mo. Tawa ng tawa si Dean Lei at sinabing. Salamat, Dean, yumuko si Chinyu at sinabi. Pagkatapos noon, hindi na nag-aksaya ng oras si Dean Lei. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang pumikit ng malakas. Ang gayong pamamaraan ay naging dahilan upang mamatras si Chinyu sa takot. Ang nakapalibot na kalawakan ay walang tigil, at pareho silang tila humakbang sa ibang mundo. Napakadilim ng paligid, at hindi nila makita ang dulo nito. Makalipas ang ilang oras, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang liwanag na ito ay parang pasukan sa isang mystic realm. Si Chinyu ay hindi pa nakakita ng ganoong mystic realm. Tinala ni Dean Lei si Chinyu sa entrance at pumasok sa isang mystic realm. Sa harap nila ay isang malawak na kalawakan ng puti, walang kapantay na banal. Sa abot ng mata, makikita ang isang matulis na dulo na tumatagos sa mga ulap. Isang misteryosong internal chi at dark energy ang nagtagpo. Ang daw ng Immortal Emperor ay napakayaman dito. Huminga ng malalim si Chinyu. Sa ganoong kapaligiran, tila malapit si Chinyu sa pamamaraan ng daw. Ito ay lubhang mahiwaga. Ito. Bamuka ang bibig ni Chinyu. Anong uri ng pinto sa likod ang binuksan ng Dean para kay Chinyu, para marinig niya ang daw ng Immortal Emperor sa malapit na distansya. Kung ikukumpara sa lugar na ito, hindi dapat banggitin ang Demon Slaying Peak. Isa lamang itong banal na lupain ng paglilinang. Marahil kahit na ang mga anak ng mga aristokratikong pamilya sa Zhongzhou ay hindi maihahambing. Bukod sa mga tagapagmana tulad ni si Shio at Yan Ruozo, ang mga anak ng mga aristokratikong pamilya ay mas mababa sa akin, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pinigilan niya ang pananabik sa kanyang puso at binigyan ng Dean ng isang malalim na pagyuko. Salamat, Dean. Hindi ko malilimutan ang iyong dakilang kabaitan, taos-pusong sabi ni Chinyu. Inabot ng Dean ang kanyang kamay at gumuhit ng bilog sa harap ni Chinyu. Ang bilog ay parang hindi madaanan na hadlang, at si Chinyu ay hindi makalakad ng kalahating hakbang pasulong. Maaari ka lamang magtanim sa loob ng bilog na ito. Hindi ka maaaring umalis kahit kalahating hakbang. Kung hindi, ang isang tipak ng panloob na chi mula sa walang kamatayang libingan ay sisira sa iyong kaluluwa, sabi ng Dean. Naiintindihan ko, Dean, tumango si Chinyu at sinabi. Hinaplos ng patay ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, maaari kang magtanim dito. Kung may pagkakataon kang makilala ang iyong ama, mangyaring ipadala ang aking pagbati sa kanya. Gagawin ko, sabi ni Chinyu. Nga pala, Dean, kailangan ko ng tulong mo. Biglang may naalala si Chinyu. Bahagyang tumango ang Dean, senyales kay Chinyu na magpatuloy. May gustong pumatay sa amin ni Juwo, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Habang wala ako, mangyaring alagaan si Juwo, at huwag siyang pabayaan na umalis sa Demon Slaying Peak. Hahaha. Nang marinig ito, natawa ang direktor. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, sa totoo lang, balak ko siyang kunin bilang aking disipulo. Siyempre, hindi ito dahil sa iyo. Kaya lang, gusto ko ang batang ito. Siyempre, hindi ngayon. Tuwang-tuwa si Chinyu nang marinig niya iyon. Kung kinuha siya ng Dean bilang kanyang disipulo, tiyak na maipapakita ni Juwo ang kanyang talento ng labis. Salamat, Dean. Yumuko muli si Chinyu. Kinawian ng Dean ang kanyang kamay. Hindi na siya nagtagal.
Unti-unting kumupas ang katawan niya at tuluyang nawala. Si Chinyu na lang ang natitira sa napakalaking Mystic Realm. Ito ay isang napakalaking piraso ng lupa na may walang kamatayang mga libingan sa paligid. Ang lokasyon ni Chinyu ay ang tanging ligtas na lugar. Pagtingin sa malayo, isang malawak na puti lamang ang kanyang nakikita. Maliban doon, walang malinaw na nakikita si Chinyu. Ngunit hindi gaanong nag-isip si Chinyu sa sandaling ito. Alam niya na ito lang ang kanyang pagkakataon, ang kanyang tanging pagkakataon na maging kapantay ng mga tao ng mga maharlikang pamilya sa Zhongzhou. Ito ang walang kamatayang libing, ang ubod ng Thunder Courtyard. Hindi naglakas loob si Chinyu na usisin ito. Sa kanyang cultivation realm, hindi siya qualified na gawin iyon. Naka-cross-legged siya sa lupa, naramdaman ang daw ng Immortal Emperor mula sa immortal na libingan at ang mga bakas ng dark energy na tumatagos sa Dao Technique. Sa tulong nitong nakakatakot na Dao Technique, sinimulan ni Chinyu ang kanyang closed-door cultivation. Sa pagsipsip ng madilim na enerhiya, tumagal lamang ng ilang araw si Chinyu upang matagumpay na makatuntong sa kalahating hakbang na reversion void stage. Sa ganoong cultivation realm, ang lakas ni Chinyu ay natural na umunlad ng husto. Gayunpaman, hindi ito ang susi. Ang susi ay ang Wangji Buddha Flame sa kanyang palad. Hawak ang Wangji Buddha Flame sa kanyang palad, huminga ng bahagya si Chinyu. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay oras na para lumunin ang Wangji Buddha Flame, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na sinimula na kainin ang Wangji Buddha Flame. Ang Wangji Buddha Flame ay kumikislap na may mapang-akit na apoy at dahan-daang umangat sa itaas ng ulo ni Chinyu. Ang mga sinag ng liwanag ay bumalot sa katawan ni Chinyu at tila sumasailalim sa kanyang pisikal na katawan. Sa halip na sabihing nilamon niya ang Wangji Buddha Flame, mas tumpak na sabihin na nilamon siya nito. Ito ay isang napakahabang proseso. Tumagal ng hindi bababa sa 1 taon, o ilang taon kung mas mahaba. Ang buong focus ni Chinyu ay sa paglamon sa Wangji Buddha Flame. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, ilang araw na ang lumipas. Gayunpaman, kaunti lamang ng Wangji Buddha Flame ang natupok. Sa labas ng mundo, ang Demon Slaying Peak ay patuloy na tumanggap ng mga misyon. At ang mga tao ay lalong nalilito tungkol sa pagkakakilanlan ni Chinyu. Ang pagbibigay kay Chinyu ng pagkakataon na makapasok sa walang kamatayang libingan upang magtanim ay naging dahilan ng pagkainggit ng mga tao. Sa araw na ito, naglabas ng isa pang misyon ang Demon Slaying Peak. Tumakbo si Juwo sa pasukan ng tirahan ng kuweba, naghahanda na tanggapin ang isang bagong gawain. Sa sandaling ito, dinala siya ng Peak Master sa gilid, umiling, at sinabing, huwag kang tumanggap ng anumang misyon sa ngayon, o ang iyong buhay ay nasa panganib. Ito ang paulit-ulit na ipinaalala sa akin ni Chinyu. Bakit? Kumunat ang noo ni Juwo at nagtanong. Walang itinago ang Peak Master. Itinuro niya ang kanyang daliri sa malayo at sinabing, ang mga tao mula sa pamilya tong ay naghihintay sa labas. Dumating sila kasama ang Saint Weapons. Nang marinig ito, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Juwo. Hindi na kailangang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng isang Saint Weapon. Kahit na ang isang tulad ni Xiao Sheng ay napilitang tumakas mula sa isang Saint Weapon, pati na ang iba. Mga ad ng Pop Future. Mananatili ba ako dito magpakailanman? Sabi ni Juwo, medyo malungkot. Manatili ka rito pansamantala, sabi ng punong guro na may damdamin. Hahanap ako ng pagkakataon para makausap ang pamilya tong. Walang ibang sinabi si Juwo. Sa sitwasyon ngayon, pumayag lang siya. Noong araw na iyon, lahat ay nagdala ng kani-kanilang misyon at umalis sa Demon Slaying Peak. Si Tong Guangqing at ang iba pa na nagtatago sa labas ng Thunder Courtyard, ay malamig na tumingin sa ilang tao na umaalis sa Demon Slaying Peak. Young Master, napakaraming araw na. Bakit hindi pa nagpapakita si Chinyu? Sabi ng isang tao. Nakuha niya siguro ang balita at nagtatago sa Thunder Courtyard, malamig na sabi ng isa pang tagasunod. Pinaikit nitong Guangqing ang kanyang mga mata, ninisyan, at sinabing, hindi ako naniniwala na makakapagtago siya doon magpakailanman. Habang nag-uusap sila, isa pang grupo ng mga tao ang umalis sa Demon Slaying Peak.
Ang wave ng mga tao na ito ay walang iba kundi ang Pickmasters team. Ang Pickmaster ay tumayo sa isang mataas na lugar at malamig na tumingin kay Tong Guangqing at sa iba pa. Pickmaster, anong problema? Tanong ng katabi niya. Hintayin mo ako sa harap, sabi ng Pickmaster, na ikinakaway ang kanyang kamay. Pagkaalis ng mga tao sa paligid niya, tinapakan ng Pickmaster ang kanyang mga paa at naglakad patungo kay Tong Guangqing. Bahagyang ipinikit ni Tong Guangqing ang kanyang mga mata nang makita niyang papalapit na ang Pickmaster. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sino ka mula sa pamilya Tong? Bakit mo ipinipilit na salakayin ang mga magsasaka ng Thunder Courtyard? Diretsyong tanong ng Pickmaster. Sumulyap si Tong Guangqing sa Pickmaster at sarkastikong sinabi, sino ka? Paano ka kwalipikadong makipag-usap sa akin? Hindi nagalit ang Pickmaster. Ngumiti siya at sinabing, ako ang pinakamataas na pinuno ng Demon Slaying Pick. Hindi pa nagtagal, sinalakay ng iyong pamilyang Tong ang aking Demon Slaying Pick, na nagdulot ng malubhang pinsala sa aking mga miyembro. Ang aking Demon Slaying Pick ay hindi humingi ng paliwanag sa iyong pamilya Tong, ngunit bumalik ka na sa Thunder Courtyard. Ano ang ibig mong sabihin dito? Sinabi ni Tong Guangqing na may malamig na mukha, isa ka lang na Pickmaster. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mo para makausap ako? Sa tingin mo ba ay isa kang matataas na tao sa Thunder Courtyard? Ang pamilyang Tong ay isang pangalawang rate na aristokratikong pamilya lamang sa Zhongzhou. Sa tingin mo ba ay mula ka sa siyam na pamilyang Maharlika? Sarkastikong sabi ni Pickmaster. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Tong Guangqing ay naging sobrang malamig. Ano? Gusto mo akong atakihin? Pinaikit ng Pickmaster ang kanyang mga mata. Huwag kalimutan na ito ang teritoryo ng Thunder Courtyard. So ano? Mayroon akong Saint Weapon sa aking kamay. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagtapak sa isang langgam. Sigaw ni Tong Guangqing. Nag-cross arms ang Pickmaster at walang pakialam na sinabi, isa lang itong Saint Weapon. Sa tingin mo ba ay wala ang Thunder Courtyard? Agad na naging tense ang kapaligiran, na para bang anumang oras ay aatake sila sa isa't isa. Sa sandaling ito, ang tagasunod ni Tong Guangqing sa gilid ay tumawa at nagsabi, naaalala ko ang mga patakaran ng Thunder Courtyard. Hanggat wala ito sa Thunder Courtyard, hindi ka makikisali sa anumang makamundong mga gawain. Sa madaling salita, hanggat umalis ka sa Thunder Courtyard, walang pakialam ang Thunder Courtyard kung buhay ka man o patay, di ba? So ano? Malamig na sabi ng Pickmaster. Naghihintay lang kami dito. Hindi namin nilabag ang mga patakaran ng Thunder Courtyard. Wala kang karapatang tanungin kami, patuloy ng tagasunod. Parang may naalala si Tong Guangqing. Kinusot niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kaya, kahit napatayin kita sa tarangkahan ng Thunder Courtyard, mamamatay ka ng walang kabuluhan, tama? Tanong niya. Tama. Ngunit kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Kung papatayin mo ako, isang tao mula sa Demon Slaying Peak ang maghihiganti sa akin, bumantong hininga ang Pickmaster at malamig na sinabi. Ibinubuko pa lang ni Tong Guangqing ang kanyang bibig, mabilis na sinabi ng tagasunod sa kanyang tabi, natural na hindi ka namin sasalakayin, sir. Sa bawat hinaing, may mananagot. Sa bawat pagdedebit, may utang. Sana hindi ka masangkot sa bagay na ito. So walang puwang para sa usapan. Tanong ng Pickmaster. Hindi. Wala. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Tong Guangqing. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang Pickmaster at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, mas naging malamig ang ekspresyon ni Tong Guangqing. Maghanap ng pagkakataon para patayin siya, malamig na sabi ni Tong Guangqing. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga miyembro ng Demon Slaying Peak. Huwag hayaan ang isa man sa kanila. Hindi ba gusto ng Demon Slaying Peak na mag-issue ng mga hanggal na misyon? Sisiguraduhin kung hindi sila makakaalis sa Thunder Courtyard hanggat hindi nila payag na ibigay si Qin Yu. Malamig na sabi ni Tong Guangqing. Mas mabuting huwag na lang atakihin ang Pickmaster, umiling ang tagasunod sa tabi niya at sinabing. Madali nitong magagalit ang karamihan. Bagamat hindi nasisiyahan si Tong Guangqing, hindi niya nakalimutan ang layunin ng kanyang pagbisita sa Thunder Courtyard.
Kahit ano pa, kailangan nating patayin sina Juwo at Jinyu. Ano man ang presyo. Malamig niyang sabi. Ang iilan sa kanila ay nagkasundo at nagpasyang salakayin ang mga tao ng Demon Slaying Peak. Uwi. Sa Nanjo, muli itong bumalik sa dati nitong kaguluhan mula nang bumagsak ang Tianian sect. Ang buong sekta ay nakikipaglaban para sa teritoryo ng Nanjo. Maraming mga sekta ang nagkaroon ng matitinding labanan ng walang katapusan. Hindi lamang ang mga sekta sa Nanjo, ngunit marami sa East Continent ay lumahok din, na nagpaplanong makakuha ng bahagi ng Pagnakawan. Dahil pinamunuan ng Tianian sect sa mahabang panahon, ang lakas ng mga sekta sa Nanjo ay mas mababa kaysa sa East Continent. Hindi nagtagal at natalo ng East Continent ang karamihan sa mga sekta sa Nanjo. Sa buong Nanjo, lahat ng iba ay nagdusa maliban kay Wen Wanchong, Kuzu, at sa iba pa na nagpanatiling ligtas sa kanilang sarili. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 12 ng araw na ang lumipas. Sa panahong ito, napatay nitong Guangqing ang 8 tao mula sa Demon Slaying Peak gamit ang isang Saint Weapon. 8 miyembro ang namatay sa ilalim ng Saint Weapon, at ang buong Demon Slaying Peak ay galit na galit. Sa cave abode ng Peak Master sa Demon Slaying Peak, lahat ay nagtipon dito. Puno ng galit ang mga mukha nila. Hindi namin maaaring payagan itong si Tong Guangqing na magpatuloy sa kanyang mga maling gawain. Tama. Paano mabubuli ng pamilya Tong ang Demon Slaying Peak ko? Lahat, tere at hiramin ang Saint Weapon at patayin si Tong Guangqing. Masiglang nag-usap ang mga tao. Sa wakas, ang lahat ng mga tingin ay nahulog sa Peak Master at Jiu Shao. Si Jiu Shao ay naglalaro ng token sa kanyang kamay. At ang token na ito ay naglalaman ng halos 1,000 puntos. Jiu Shao, ano sa tingin mo? Tumingin ang Peak Master kay Jiu Shao, naghihintay ng kanyang opinyon. Natahimik si Jiu Shao. Hinawakan niya ang token at hindi nagsalita ng matagal. Ang pagpapalit para sa isang Saint Weapon ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga puntos. Sa buong Demon Slaying Peak, si Jiu Shao lang ang makakabili nito. We need at least 800 points to exchange for a Saint Weapon. Bukod kay Jiu Shao, wala tayong sapat na puntos kahit na ipunan natin ang lahat ng puntos natin, sabi ng isang nakasimangot. Sa halip ay hindi patas na hayaan si Jiu Shao na ilabas ang kanyang mga punto. Kunin mo na lang ito bilang utang. Babayaran ka namin sa hinaharap. Ji Shao, ano sa palagay mo? Habang nag-uusap ang lahat, biglang tumayo si Juwo. Hinawakan niya ang glided rake sa kanyang kamay at malamig na sinabi, nakarating siya sa Demon Slaying Peak dahil sa akin. Pupunta ako at salubungin siya. Juwo, ano ang sinabi mo? Paanong hindi ka pakialam ng aking Demon Slaying Peak? Sabi ng isang tao. Tama, Juwo. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Hindi na ito personal na bagay, kundi ang buong Demon Slaying Peak na bagay. Nakapatay siya ng napakaraming tao mula sa Demon Slaying Peak. Paano natin siya pakakawalan? Sa kabila ng sinabi ng mga tao, si Juwo ay nakaramdam pa rin ng labis na pagkakasala. Ads by Pop Future. Bagamat pumayag siya, binalak niyang hanapin si Tong Guangqing ng tahimik. Hindi na kailangang makipagtalo. Pupunta ako at hihiramin ko ang Saint Weapon bukas, tumayo si Jiu Shao at sinabi. Sa mga salita ni Jiu Shao, lahat ay gumaan. Jiu Shao, huwag kang mag-alala. Tiyak na ibabalik namin ang mga punto sa iyo sa hinaharap. Tama. Nasa atin ang lahat. Nang walang sinasabi, tumalikod si Jiu Shao at bumalik sa tirahan ng kuweba. 8 tao mula sa Demon Slaying Peak ang namatay. Hindi lang iyon, itinapon din nitong Guangqing ang kanilang mga katawan sa pasukan. Paanong hindi sila magagalit sa ganitong malupit na pamamaraan? Gabi na, hawak ang glided rake sa kanyang kamay, isang bakas ng determinasyon ang sumilay sa mukha ni Juwo. Sinamantala niya ang gabi at tahimik na umalis sa Thunder Courtyard. Pagkatapos umalis sa Thunder Courtyard, tumakbo si Juwo sa napakabilis na bilis. Young Master Tong, umalis na si Juwo sa Thunder Courtyard. Napansin ng isang tagasunod ang figure ni Juwo at nagmamadaling sinabi. Bahagyang ipinikit nitong Guangqing ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing, nakalabas ka na sa wakas.
Pagkatapos sabihin iyon, dahan-daang tumayo si Tong Guangqing at malamig na sinabi, habulin. Isang grupo ng mga tao ang agad na sumugod sa direksyon ni Juwo. Tumakas si Juwo para sa daan-daang bituin ng sabay-sabay bago huminto. Hinawakan niya ang glided rake sa kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay nagbuga ng bahagyang lilang ningning. Ang ningning ay sumasalamin sa isa't isa, at isang misteryosong kulay ang kumikislap sa dilim. Hindi nagtagal, naabutan nitong Guangqing at ng iba pa. May ilang tao na nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin kay Juwo na may malabong ngiti. Kaya ito ay isang maliit na babae, sabi nitong Guangqing na may malabong ngiti. Young Master Tong, huwag mo siyang maliitin. Ang kanyang maliit na katawan ay naglalaman ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan, paalala ng tagasunod sa tabi niya. Inilagay nitong Guangqing ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, para masaktan ang mga tao ng aking pamilya Tong, natural na mayroon kang ilang kakayahan. Sa pamamagitan nito, inilabas nitong Guangqing ang kanyang saint weapon. Isa itong itim na tansong kampana. Ang tansong kampana sa kanyang palad ay tila sinaunang at walang buhay. Nasaan si Qin Yu? Tanong nitong Guangqing. Si Juwo ay malamig na tumingin kay Tong Guangqing at sinabing, si Qin Yu ay nasa Thunder Courtyard. Hindi siya pupunta rito sandali. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Kung hindi siya lalabas, maghihintay ako. Naging malamig ang ekspresyon nitong Guangqing. Ipinapayo ko sa iyo na huminto na ngayon. Nagalit ka sa Demon Slaying Peak. Kung magpapatuloy ka, mamamatay ka, malamig na sabi ni Juwo. Nagsalubong ang mga kilay nitong Guangqing. Ikinawin niya ang saint weapon sa kanyang kamay at ngumiti, sa ganito, ano ang kinakatakutan ko? Isa lang itong saint weapon. How dare you go against the entire Thunder Courtyard? Malamig na saway ni Juwo. Tumawa si Tong Guangqing at sinabing, wala akong balak na labanan ang Thunder Courtyard. Lahat ng ginawa ko ay naaayon sa mga patakaran ng Thunder Courtyard. At saka, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Dapat mamatay si Qin Yu. Kahit anong halaga ang kailangan kong bayaran, kailangan ko siyang patayin. Ang ekspresyon nitong Guangqing ay agad na naging walang kapantay. Hinawakan ni Juwo ang glided rake at sumigaw, tingnan natin kung may kakayahan kang gawin iyon. Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw si Juwo at iwinagayway ang glided rake sa kanyang kamay patungo kay Tong Guangqing. Alam nitong Guangqing ang kakayahan ni Juwo. Kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng dahan-dahan at agad na pinaandar ang saint weapon sa kanyang kamay. Ang itim na tansong kampana ay lumipad pataas mula sa palad nitong Guangqing, at pagkatapos ay tumawid sa tansong kampana. Ito ay isang nabuhay na saint weapon, at ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Kahit na ang White Bone Club sa Asher Rock Forest ay hindi maihahambing dito. Ang banal na kapangyarihan ay nagpalaganap ng isang walang katapusang kapangyarihan. Sa sandaling hinawakan nito si Juwo, diretsong pinalayas siya nito. Bagamat inilagay ni Juwo ang glided rake sa kanyang harapan, nanginginig pa rin siya hanggang sa tumalsik ang dugo. Ilan sa kanyang mga buto ay nabali, at kalahati ng kanyang katawan ay isang madugong gulo. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin.